What's up mga boss idol? Kamusta po kayo? Lalo-lalo sa mga OFW natin dyan mga bayani. At itong video panonoodin natin muli kay Sir Julius Babaw. Interview niya kay AJ Rabal at kay Aljur Abrenica kung ano na ba ang buhay nila ngayon. So alamin natin to mga boss idol, mga OFW. Paki-like na lang po at paki-subscribe. Total subscribes na ako kay Sir Julius. Ganun lang po, no? And then, libre naman po yun. At kung ikaw po bago dito sa ating channel, baka pwede po makapaglambing sa inyo ng subscribes, like and share. Malaking tulong po yun sa ating channel. Para na sa ganun, aware kayo pagka nag-upload tayo kasi everyday tayo nag-upload ng mga bagong videos at yung mga videos na kinukuha natin o nire-reaction video natin sa kanila, pinipili natin yung talagang magaganda. Kaya kung ikaw subscribe sa ating channel, lahat ng magaganda mapapanood niyo po, no? Halina, umpisahan po natin to. Hurtful na salitang narinig mo o nabasa mo. Yeah. Diretsong tanong, may anak ba kayong dalawa? Hi guys! Nandito pa rin tayo sa San Fernando, Pampanga sa tahanan ng mga Raval. At sa kauna-unang pagkakataon, makakausap po natin si Miss AJ Rabal at si Aljur Abrenica. May dahil si Aljur, no? Pero medyo may tiyan na Dati, ang ganda katawan niya, i-abs yan Siguro ngayon kasi wala masyado siyang project, no? Tsaka nakapokus siya sa mga anak niya at pamilya. Abrenica. Aljur! Excited na ako makipagkwentuhan sa iyo, ha? Ang tangkad pala ni Sir Julius, Kahit pa paano, may height na to si Aljur, Kausap ko natin siya. Mamaya, alamin natin ang kwento ng kanilang pag-iibigan ni AJ Rabal. Marami tayong itatanong sa kanila. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Guys, please subscribe sa kanyang channel, no? Paki-like and share na rin po. kasama na natin ang napakaganda, Miss AJ Rabal. Hi AJ, welcome to my channel. Thank you for inviting me. You're welcome. Kamusta naman ang buhay mo ngayon? Hindi ka masyadong active sa showbiz, hindi ka napapanood ng mga fans mo. Actually, kakagaling ko lang sa Viva. Marami na rin kaming plans this year. But anyway, yung mga panahon na nawala ako, marami rin ako nagawa. Hindi lang siya sa showbiz. Like for example, nag-graduate ako, tinapos ko yung high school ko. Napakagandang programa po ng ALS para sa lahat. Nag-ALS ka? And then, nagpo-focus ako ngayon sa self-improvement. Parang gusto kong gamitin yung career ko, yung influence ko in a good way. In what way mo naiisip na gamitin yung ano mo? Yung pagiging AJ Rabal mo? Madaming nakakilala sa akin bilang sexy star. Yes, ngayon, parang ang gusto kong i-promote sa sarili ko is yung change. Lahat ng tao kayang magbago. So, hindi mo na nai-imagine yung sarili mo na babalik ka sa gano'n? No. Ayaw mo na talaga? Ayaw na talaga. Oo. Ano ang hindi mo nagustuhan dun sa industriyan yun? Madami Pero, don't get me wrong. Siyempre, love ko yung mga boss ko, yung Viva. Nabigyan nila ako ng daan. Sa kanila ako nag-start. Pero, hindi kasi pwedeng wala kang goal. Kumbaga, hindi pwedeng dun ka lang. Dapat may goal ka. Pakita mo sa mga tao na maayos ka. Yung bang, hindi lang sexy yung gagayahin nila sa'yo. Yung gagayahin nila sa'yo yung paano ka? Improvement mo, health, exercise, workout, quality time sa family, yan, mga ganun. Yun yung gusto kong gayahin sa akin ng mga tao. Bakit mo naisipang gano'n na maging direksyon ng buhay mo at ng career mo?
Kasi tumatanda tayo syempre. Ayaw mong gayahin ka ng mga kabataan ngayon sa kung anong ginagawa mo. Hindi ko naman, I am not against sa pagpapasexy. But mas alam ko sa sarili ko, may mas magagawa pa akong mas maganda, mas better. Saka siguro habang ginagawa mo yan, hindi ka masaya nung time na yon. Actually, yes. Hindi ka masaya, no? Kasi nung time na yun, ikaw yung parang queen ng Viva Max. Oo, siya yung nag-umpisa sa Viva Max or nagpaputok sa mga Viva Max ngayon. Kasi ngayon, ang pinaka-queen ngayon, si Angelica Kang. Yung nakaraang binlog natin, no? So, ilalagay ko yung link sa baba. At pati itong kay Sir Julius Babaw, paki-like and share na lang din yung kanyang channel. And then, kahit dito sana sa atin, paki-like and share na rin po para mapanood din po ito ng mga kaibigan natin, kaibigan nyo, at ibang kakilala, no? Maraming salamat po doon. Diba? Tinuturing kang reyna ng Viva Max. And then suddenly, you're gone. Nawala ka bigla. Gano'ng kahirap para sa iyo? Actually, parang hindi ko siya masasabing mahirap. Kasi gusto ko talagang makawala sa ganung career. At alam yan nila, boss, at thankful ako sa kanila, grateful ako kasi sinusuportahan talaga nila ako. So kung sinasabi mo sa akin na wala namang masama doon sa ganung klaseng trabaho, ano yung hindi mo nagustuhan doon? Siguro masasabi ko lang yan, hindi siya para sa akin talaga. Para siya sa iba. Yeah, growing up, galing ako sa napaka-conservative na family. Kita niyo naman. Tatay ko napaka-stricto. Yung stepmother ko na kung ako lumaki. Strict talaga yan, syempre, Jerry Crabal, no? Barako yan. At saka, syempre, chick boy din, gano'n naman yan eh. Nagiging stricto yung mga yan, lalo na kung sa babaeng anak nila. And then, ano nga pala, dahil yan si AJ Rabal, medyo napansin, at swerte nga to si Jerry Crabal, no? Dahil sa anak niyang kay AJ Rabal, nanumbalik yung karir niya. Kasi lumubog talaga yung mga actions film, di ba? So matagal siyang nawala, syempre walang kayod. So buti sa pagti-TikTok or pag-YouTube ni AJ Rabal, mga parang naglilinis ata siya ng kwarto niya or naglilinis ng sasakyan. So medyo nakitaan siya ng medyo pa-sexy or kayang magpa-sexy, no? Although hindi na naman natin sinasabing ganun siya. So, siguro komportable siya sa ganun or ginagawa niyang mag-vlog ng ganun para dumami yung views niya. So, nung dumami yung views niya at lalo napansin siya ng nasa Viva, dahil itong si Jerry Crabal, talagang hawak to ng Viva. No? So, kaya nakaisip siguro yung Viva na magtayo or gumawa ng mga Viva films na kagaya nga ngayon, yung Viva Max. Sila alam ko yung mga first batch niya, sila AJ Rabal. So, ayun po, kaya siguro ngayon parang gusto na ni AJ Rabal na baguhin ang kanyang career. Siguro sa acting, gusto niya masabak naman siya sa ganun. O basta ginawa niyang stepping stone. So, tama din yun at nagtapos siya ng high school. Batang-bata pa eh. Pero sana, ipagpatuloy niya hanggang college. Total, 4 years lang naman yun, no? Gawin niya ng tapusin. Napaka-conservative ng family nila. So, lumalaki kasi tayo. Sa totoo lang, nakakalimutan natin kung sino tayo. May phase sa buhay na hindi natin naaalala yung sarili natin. Parang naliligaw ka ng landas. And then may phase na babalikan mo, ganito pala ako nung bata ako. Ganito pala ako nung lumaki ako. And then ngayon, nababalikan ko yun. Bukit ni AJ Rabal, nung bata, talaga artistahin na talaga eh. At tapos ang nito, medyo nagpapasexy pa, kaya talagang umutok ang Viva Max, no? Ngayon, magaganda yung quality na sinasabak nila sa Viva Max kasi naunahan ng maganda talaga. At talagang sariwang bata. Saka talagang makikita mo naman, no? Siyempre, kanino pa ba magmamana yan? Ito talaga ako. Yeah. So, itong phase na to ng life mo, yung pagpasok mo sa pelikula, so tinuturing mo siya na parang medyo nalihis yung landas mo, gano'n?
Yeah, somehow. Oo. Mag-backtrack lang tayo ng konti. Paano ka ba napasok doon? Namulat ako sa pag-aartista dahil syempre yung tatay ko, Of course. action star. But, ang tatay ko never niya ako sinuportahan sa pag-aartista nung nag-start ako. Okay. Napunta ako sa ganitong industry. Nakilala ko yung manager ko, si Jojo Veloso. Ilang taong ka niyan nung pumasok ka? Maybe 18, 19. 18. Mukhang hindi pa nga alam ni Jerry Rabal na bigla itong pumasok sa ganyan eh, no? Pero malaking naitulong talaga ni AJ Rabal sa tatay niya. Kasi napansin uli anak pala to ni Jerry Rabal. Asa na ba si Jerry Rabal? Hanggang sa nabibigyan na rin siya ng roles sa mga interviews at yung mga roles na diyan, napunta ngayon sa Viva Max, alam ko si Jerry Rabal eh. No? Idol din natin yan, action, galing yan. Sana mabuhay muli ang action, no? Pagsama-samahin yung mga dating action star, no? Gawa sila no parang no, yung ginawa ni ni Stallone. Yun, maganda yun. Gawin sana nila yun, no? Lahat ng mga sikat. Total, para manumbalik yung action. No? Pinakabida doon si Coco Martin. Tapos, yun, pinakilala nila ako kay kina boss. Doon ako nag-start. Tapos, habang nag-start ako, yung tatay ko, ayaw niya. Ayaw talaga niya. Kasi, ang gusto ng tatay ko, makapagtapos kami lahat sa pag-aaral. At yun. Siyempre, lahat naman ng magulang, yun ang talagang gusto sa kanilang mga anak. No? Second, na lang yan, madali lang na may pag-aartista eh. At yung pag-aartista na yan, ayun yan, malaki nga kita, pero pag nalaos ka na dyan, kung wala kang backup, lalo na yung pinag-aralan, hindi kasi mananakaw yun. At saka yung pinag-aralan, talagang madadala mo yun habang nabubuhay ka. No? Kaya sa mga kabataan natin dyan, na yun nga gusto pumasok sa mga ganyang showbiz, kung nandyan man na kayo, siguro mas maganda, ginawa rin ni AJ Rabal, nag-stop siya, tinapos niya yung high school niya, so babalik siya uli, siguro, gagawa uli ng mga konti, tapos itutuloy niyan yung college niya na matapos. So dapat ganun gawin niya, tapusin niya. Siguro yun din naman ang sinasabi ni idol natin si Jerry Rabal, no? At yun lang po, para sa ating mga teenager dyan, no? Magtapos tayo ng pag-aaral. Napakahalaga ng degree sa buhay. Yun din ang gusto mo talaga. Yes. Pero nung time na yun, bakit ka nag-decide na na pumasok sa showbiz? Bata ako eh. Aha. Siyempre, pag bata ka, mga ganitong opportunity, parang excited ka. Punong-puno ka ng kasiyahan, kung paano ka mahalin ng tao, tanggapin. Grabe, sexy ni AJ Rabal dito. Kaya siguro, hindi rin pinanonood daw ni Jerry Rabal yung mga sexy film niya eh. Siyempre, sino ba namang tatay na yun? Kaya maiilang talaga. Ng mga tao, nakikita mo yon, paano silang matuwa sa'yo. Na-excite ka. Pero, parang kalagitnaan, nag-hold back ako na gusto ko ulit mag-aral. So may may regret ba sa puso mo na pumasok ka doon nung time na ginagawa mo na yan? Wala naman. Wala naman? Yeah. Kasi madami naman ako natutunan. Like? Kung paano, sa buhay actually, kung paano, yan, alam naman ng mga tao na bash kami ng sobra. Dahil? Yung naging issue before kay Aljur. Anyway, nabash kami ng sobra. Parang buong Pilipinas nagalit sa amin. Doon ako natuto na parang lumakas yung loob ko. Tumatag yung loob ko. Lahat ng sinasabi sa akin noon, hindi na siya, parang nasaktan na ako ng sobra. Tumatag na ako ngayon. Ano pinaka-hurtful na salitang narinig mo o nabasa mo? Yeah. Iyak talaga yan, no? Kasi bata pa talaga to. Kita mo nga, katatapos lang niya ng high school, di ba? 16, 18 na ata to. Pagka ganyan, bata pa rin talaga. Hindi pa hinog talaga. Pero, hindi na rin masasabing bata. Kasi, paano na siya papunta na siya sa pag-aasawa rin.
Sige lang. Nahiya ako. Oo. Sobrang sakit lang talaga nung sinabi nila. Kaya doon siya tumatag sa mga, syempre, mga experience na ganyan. Yung mga mababash ka na wala naman dating ganun. Hindi niya alam kung paano i-handle. Kaya until now, yung hurt sa puso niya, damdamin niya, nandun pa din. Kaya siguro ganyan na lang yung reaction. Pero makakatulong din yun dahil nakakapagpamature din yun sa mga ganyang napagdadaanan. Lahat naman ng tao dadaan talaga na masaktan. So, yun yung pinaka masakit na sinabi sa akin. Pati yung family ko yung nadadamay. Paka-unfair ng mga statements. Yeah. Siyempre, ako pag naririnig ko yun, alam ko yung story namin. Alam ko yung story ng tatay ko, ng nanay ko, ng stepmother ko. Yun lang, parang pati sila nadamay sila sa issue. Pero yung mga binabato sa amin, na diretso sa amin, hindi naman siya masakit. Oo. Yun lang, pag nadadamay yung family mo. Of course, nadadamay sila na parang nadadamay sila sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Parang ako yung nagsasuffer sa kasalanan na hindi naman ako yung gumawa. Sino yun? Pwede mag-artista yun Oo. Sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Parang ako yung nagsasuffer sa kasalanan na hindi naman ako yung gumawa. Pinagkakamalan ako ng mga tao na ako yung naging third party daw nila. But in reality, ang ganda-ganda na ni, pangalan na ito, si Padilla, no? Yung anak ni Robin Padilla, na si Kylie. Kylie ba to? Kylie Padilla, no? Grabe. White talaga. Flawless. Pero hindi sila tumagal, no? Kaya siguro, syempre, hindi sila palagi rin sila nagtatalo, hindi sila magkasundo. Minsan ganun mas mainam pang maghiwalay na lang kaysa nakikita at naririnig ng mga bata yung pagtatalo niya every. No. I am really confident to say na hindi totoo yun. Ano ba totoo? Yung totoo nun, hiwalay na talaga sila ng may 1 year na rin yata, or ilang months. And then, nakasama ko si Alger sa shooting. Technically, single siya. But syempre, inisip ng mga tao, may asawa kasi married. Yes. Pero single talaga siya noon. Tapos, nagkakilala kami doon. Doon na nag-start yung parang ligawan. Kinausap niya yung parents ko. And then that time, may time na may video call. Ka-video call niya yung wife niya. Okay naman. Parang, hi, pasensya ka na. Parang gano'n. Nag-usap-usap kayo? Nice. She's nice. So, wala talaga kami naging problema. Ang naging problema lang talaga yung mga tao sa labas na nagko-comment pero hindi naman nila totoo. Yun talaga nakakagulo dyan. Lalo na yung mga magbabash dyan. Yung marami kasing matatalino dito sa social media na akala mo wala silang mga ginawang mali. Di ba? So, hindi rin natin alam kung ano pala yung istorya, kagaya ng kinikwento nito ni AJ Raval, na yun naman pala ito. 1 year na doon na single si Aljo. Siyempre, bilang teenager, niligawan siya na medyo tipo niya rin at alam niya naman na hiwalay na. So, sasagutin niya talaga yun. Lalo na sa kabataan ngayon at yung henerasyon ngayon talagang masyadong liberated na rin ang mga Pilipina. Talaga alam yung tunay na kwento. Actually, grateful naman ako. Si Alger, sinabi niya, totoo. Yung ex-wife niya, sinabi rin niya na hindi ako. Pinagtanggol naman nila ako that time. And I am really grateful at na-appreciate ko talaga yun. Buti hindi naapektuhan yung relationship niyo ni Aljur
ng mga comments, mga bashing. Buti hanggang ngayon kayo pa rin. Nung bago-bago kami ni Aljur, masaya kami lagi. Parang happy-happy, ligawan. Sobrang saya, walang problema. Okay lahat. Tapos, parang napaisip ako sa sarili ko na, bakit masaya lang lahat? Ayokong tumagal to ng masaya lang. So, nag-pray ako kay God. Sabi ko, ibagsak niyo na lahat ng problema sa amin. Bagsak niyo na, para po hindi na tumagal to. Parang ganun. And then, yun, bumagsak nga lahat. Yan, yung bashing, news, kahit saan. Tapos, and hanggang sa lumipas yung panahon, magkasama pa rin kami. Pero there was never a point na muntik na kayo maghiwalay because of that? Walang Ay, ganun? Wala. Talagang solid yung samahan niyo. Wala naman kaming masama. Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Bukod sa napaka-pogi, no? Anong ugali niya yung gusto mo? Mabait siya. At saka Mukhang mabait naman to si Aljur, makikita mo rin naman. Saka, syempre, itsura rin niya, no? At saka napakaganda ng katawan niya nung nagbubuhat at active siya sa showbiz. Ngayon may tiyan na oh. Siguro medyo konting buhat lang yan, mabilis lang yan, lalo na nakapagpaganda. responsible niyang tao sa mga anak niya, sa family niya. Sobrang responsible niya. Ang gusto ko kay Aljur, yung values niya sa buhay. Yun, nasabi ko na yung family. Nakilala si Aljur, may time na nakilala siya. Pero hindi niya pinapansin yun. Wala siyang pakialam sa pera, sa fame. Wala siyang pakialam sa social media. Alam mo yun, yung values niya sa buhay, family, eto, quality time tayong lahat, mag-bonding tayo. Ganun. Saka yung, yung relationship niya sa mga anak niya, talagang inaalagaan niya yun eh. Yeah. No? Alam mo, nakakatuwa si Aljur kasi lagi niyang kasama yung mga kids niya. Oo. Yung picture. Tapos, talagang father siya. Yung anak nila ni Kylie, talagang Padilla yung dugo eh, no? No? Daniel Padilla na Robin Padilla na makikinis yung mukha ng Pino eh. Pero brusko kung ganun din si Aljur yun. Kaya itong anak niya na to, malamang 100% papasok sa show. Tapos picturean ko sila. Papa-picture siya. Sabi ko, nagtataka ako, bakit di mo i-post? Sinasabi ng mga tao, hindi mo nakakasama yung mga kids mo. Ba't di mo i-post? Tapos sabi niya sa akin, ayaw na niyang i-post. Kasi sisirain lang ng mga tao yung mga magagandang nangyayari. So, kinikip na lang niya. Sabi ko, ba't di mo i-post? Pumunta ka ng graduation ng anak mo. Proud ka dapat, di ba? Graduation ng anak mo. Ba't di mo i-post yung litrato? Ayaw na niya. Masaya na siya na may memories ng ganun yung mga kids niya sa kanya. Kahit hindi na imakita ng mga tao. Oo. Ayaw niya idamay yung mga Ayaw bata, sa anumang kagulo. Yun, di ba? Napakabuti niya. So, nai-imagine mo na yung sarili mo with him for a long, long time. Yeah. Yun ang napo-foresee mo kung paano siya magiging ama sa inyo magiging future ng mga anak. And speaking of anak, syempre, maingay nung time na yon na nung kayo pa lang, nagsisimula pa lang kayo na ang reason daw kung bakit nawala ka sa showbiz is because you were pregnant. Siguro, once and for all, ano yung sagot mo dito sa tanong na to? First of all, hindi po ako taon-taon buntis. Parang yearly na lang po akong buntis. At saka, siguro po kung mabubuntis man ako ngayon, magalit man yung maraming tao, ako pa rin po yung pinakamasayang tao sa mundo. Oo naman. Diretsyon tanong, may anak ba kayong dalawa? Wala po. Kasi yun ang lumalabas sa social media, may picture pa nung baby. Ano yun? Sino ba yung baby na yun? Actually, nakita ko yun kagabi. Oo. Nakita ko yun sa social. Kagabi wala nakita. Ako, pinagdikit-dikit to, parang kayo na lang pong bahalang hindi naman humusga, mag-isip. Pero wag na lang natin i-bash, no? Buhay naman nila po yan, no? Kung meron mas silang baby, congrats, ganun lang. Masaya naman sila, wala silang naaapakan, gaya nga ng pinaliwanag ni AJ na matagal na palang wala si Aljur tsaka si Kylie. Hiwalay ng matagal. So, marami lang talaga nakikisaw-saw at ng gugulo, no? Yung mga basher, sa kanila,
Sana huwag naman kasi nakakasakit din tayo pagka ganun. So Julius, kasi hindi talaga, ewan ko ba, so, yung nangyari nga sa amin nun, parang lumipas muna yung 1 taon bago ko nalaman, may issue pala. Medyo, ano talaga ako. Yung kagabi nakita ko nga, sabi ko, ba't nachichismis na May anak kayo? May anak. Ang bilis naman lumaki ng bata. Pero kilala mo yung bata na yun? Yung bata na yun, isa sa mga kamag-anak eh. Oo. Kamag-anak yun. Hindi ko alam kung kanino anak yun sa family niya. Pero yan bang pagkakaroon ng family, pinag-uusapan yung dalawa ni AJ? Yeah, napag-uusapan din namin. Alam mo si AJ, she's very supportive. Supportive, especially pagdating sa akin, kung paano ko mahalagaan yung mga bata. Diba? Sometimes, siya nga pa nga nakakita ng alam mo ba na ganito yung hilig ng mga anak mo? Kasi minsan hindi ko nakikita. Nakakabag niya rin, yung mga anak mo? Kamusta naman ang kanilang Maganda. Okay. Maganda po. Like nila si AJ? Okay sila kay AJ. Okay po sila kay AJ. That's good. Diba? That's good. Kasi sasabihin niya, alam mo ba na appreciative yung anak mong ito sa ganitong bagay? Yung mga ganun na, she's very supportive, very, basta sa ikabubuti ko. Masasabi, very supportive sila. Ano naging reaction mo nung narinig mo na yun nga ang pinag-uusapan? Nabuntis yan. Wala. Kaya nawala sa limelight, nabuntis. Wala naman. Hindi ko siya masyadong binigyan ng focus kasi nung nawala ako, ang saya-saya ko eh. Imagine kahit pa paano nakapag-graduate ako, nag-ALS ako, natulungan ko yung mga tao sa programa na yon. May na-inspire ako. Bakit ako magfo-focus sa ganong bagay? Diba? Actually, hindi ko na siya napansin masyado kasi parang nasanay na ako sa mga issue. Tsaka yearly ako buntis ever since. In other words, hindi totoo. Yung mga chismis na yun. Yan sinabi niya na ako hindi totoo na siya ay nabuntis. So once and for all, tapos na itong issue na to, no? Pero sabi mo nga, in the event na one day mangyari yun, it's a blessing for you, no? As much as I can, I spend my time with my kids, yung dalawang bata, sina Alas at si Axel. Kasi mga bata pa. Tapos, ang iba po pang pinagkakabalaan, yung mga out-of-town shows, indie films, and most of the time, kasama lang yung mga kids. So, minamanage mo na ngayon, hindi na lang talaga puro trabaho ang ginagawa mo? Yes. Bakit mo naisipan na mag-alat ng panahon para sa mga anak mo? Well, kasi, actually, it's a hard decision. Nahirapan ako mag-decide. Pero, ang nakapag-push sa akin mag-decide na really, masyadong magtrabaho is yung time kasi with yung 7 years, the kids. Diba? Yung 1 to 7 years old, yun yung pinaka... Crucial. No? So, exactly. Tama po yan, yung crucial. Ano ba naman yung ibigay natin sabi ko sa sarili ko, ano ba naman yung ibigay natin sa kanila yon, diba? Pagkatapos nun, you can go back to work talaga na full time, diba? So, yeah, yun yung So, parang scheduling mo? Sa isang linggo, paano mo? Well, oras mo? Sa isang linggo, kakapasok lang nila sa school, pero nung bakasyon, halos nasa akin vacation, yes. So, pag bakasyon, ang ginagawa ko, gardening with the kids. Gardening, walang, as much as possible, walang gadgets, puro TV lang, pag manunod lang kami, together family. Yung mga ganong simpleng bagay. Tapos, si Alas, mahilig sa combat sports Ilang taon na si Alas? He just turned... Pwedeng action star to Mana kay lolo niya Idol natin si Robin Padilla. Pwede Robin din ang dating 7, no? August 4. Mahilig siya sa combat sports. So, sa bahay, may mga meets kami. Ako nag-ano sa kanya. And, pinaplano ko na, kahit nasa school siya ngayon, pinaplano ko na mag kami, session sa mga gym. Tapos, ngayon, every weekend, nasa akin.
Pero sometimes, pag weekdays, binibisita ko sila sa school. Sa school na yung dalawa eh. Yan. Si Ala, 7 years old. Yung isa, Yes. ano name yung isa? Si Axel. Si Axel. Parehong boys to. Yes. How old is Axel now? 4 years old. Oh, yun naman. Anong personality ni Axel? Oh my God. Oh my God. Bakit? Pasaway ba? Hindi naman. Si Alas kasi is very accommodating. Si Axel, medyo siya. Mas na-enjoy niya yung mag-isa siya. Alone. May Loner. Malalim yan pagka ganyan. loner. May pagka-loner yun. And ayaw niyang pinapakialaman siya. Parang gano'n. So you give space sa anak mo isa. Tsaka, pero yun ang nahilig sa family kasi sa music eh. Mga musikero. Yun ang nahilig sa music. Kumakanta. At 4 years old, ha? Yeah. Nakikita mo na yung ano niya. Mapapansin yung mo talent kasi, niya. Sir Julius, yung pag may pinapakinggan silang kanta, tapos pag kinakanta nila, alam mong may nakakasabay siya pero nasa tono talaga siya. Okay. Nakaka-proud lang. Mukhang magiging nasa entertainment din itong dalawang to, ah. Di ba? May dugong dugo nyo, dugo ni mami niya, di ba? So, may chance talaga na pumasok din sila sa movies one day. Would you allow them if they decide na magpaalam sa'yo, Dad, one day, gusto namin maging artista rin? Ako, pinagdarasal ko, Sir Julius, na pag dumating yung panahon na yon, kung may hilingin lang sila sa akin, kung anong gusto nilang gawin, magawa nila. Pero ang pinaplano ko lang, yung handa ako sa anong pwede mangyari. Yung may choice yung mga bata, ano yung gusto niyong gawin. Kung gusto niyong gawin to, sige, may backup tayo. Diba? Nandito kami para sumuporta. Pero okay naman kayo ni Kylie? Okay Yes, ang pagkakaibigan niyo? Yes, tuloy-tuloy pa rin ang pag-uusap namin. Hindi naputol yung, lalo-lalo kung paano namin pag-usapan yung mga bata na nire-report namin sa isa't isa yung nangyayari sa bahay. So we can co-parent. Yan. So it's a good co-parenting arrangement. I can say, yeah. Wala na yung mga nakaraan, kung ano man sama ng loob, hindi nyo na pinag-uusapan yung ganyan, wala na. Lumipas na eh. Lipas na. Kasi may kanya-kanya na kayo no? Oo, natuto na po kami doon. At I think na masasabi ko na naging better kami. How are you and AJ naman? Kumusta kayong dalawa? Doing good. Iba naman to, iba. I can say na nagiging mabuti rin akong tao. Kasi may mga ugali kasi tayo na minsan di natin alam na mali tayo. Sometimes we fight for something tapos di naman natin alam na from another perspective, bigla mo marirealize na mali ka. And she makes me see that. So ano plano mo? How do you plan to move your career to the next level? Ano gusto mo mangyari? Actually, gusto kong i-prove yung skill ko sa acting talaga. Babalik ka pa rin sa showbiz? Yeah, babalik ako. Okay. And ibang karera Pinaka-the best niya, konti balik siya, acting nga, at yun din naman sigurado ang itinuturo ni Papa niya, si Jeric Rabal, na huwag siya mag-stick talaga dun sa pa-sexy. Kasi bilang tatay din talaga, strict talaga si Jeric Rabal, lalo babae anak niya, di ba? So, tama yan, acting, at susuportahan naman siya ng Viva. Kasi hawak talaga si Jeric Rabal ng Viva dati pa eh. So, supportahan din natin to si AJ Rabal. Mukhang meron namang ia-acting. naman yung gusto ko. Gusto ko maging good influence sa mga tao. Gamitin yung influence. Pero pinaka-the best, gawa lang siya ng mga 2-3 movie. And then, tapusin niya yung college niya. And then, saka na siya magtuloy-tuloy kasi mas hinugda yung isip niya. At alam niya na kung ano yung talagang gusto niya. Dapat ganun ang gawin ng mga nanonood din ng mga teenager na gustong pumasok sa showbiz o kung ano yung gustong gawin sa buhay nila. No? Pinaka-importante, no? Magtapos kayo ng pag-aaral. Maganda sa tao ang may degree, no? May pinanghahawaan kayo. Kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas, pag wala kang degree, mababa ang tingin sa'yo. Influence ko sa mabuting bagay. Ayun, gusto ko pang palawakin yung pag-acting. Gusto ko matry lahat. Comedy, action, drama.
As in lahat. Gusto ko pa matry. Aha. Nag-ano ka na ba? Nag-workshop ka ng acting ngayon? Hindi pa. Ngayon hindi pa. But, yeah, napag-usapan na namin. Anytime now. Sabi, mag-ready lang daw. Sabi ng Viva. Ang nakakatuwa sa Viva family, ano sila, very open. Kung anong problema mo sa loob ng buhay mo, pwede ka magsabi sa kanila. Kung anong gusto mo mangyari sa karera mo, magsabi ka sa kanila. Kung anong kailangan mo, magsabi ka sa kanila. Naiintindihan nila. Nabanggit mo na nakapagtapos ka ng high school, no? Balak mo bang mag-college pa? At kung anong course na gusto mong kunin? Yes. Anong gusto mo bang Just in case na matuloy ako, ang gusto kong kunin, katulad ng course ni JK. Na? Psychology. Bakit yun? Kasi may ano ako, may problema ako sa pag-iisip. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Mas gusto ko naiintindihan siya. mo. Yeah, kasi at least, kasi siguro po nung panahon niya, hindi importante. Kung tama ako, hindi pa po ganun ka-importante yung mental health. Di ba, nung time niyo? Pero ngayon, Importante na rin, syempre. Kahit dati pa. Okay din naman yan na psychology. Kaya please yan. Saan ang utak ng tao. Ewan ko lang kung hindi man talaga siya. parang kailangan siya. Kailangan siya. Maraming taong nadidepress, nag-anxiety, cause ng social media. Gusto kong Dapat pinasok niya, HRM o kaya yung business art, no? Kasi pwedeng nag-iipon siya sa pag-showbiz. And then business, yun yung talagang yumayaman. Maraming yumayaman tao sa ganun. Dapat yung sa business. maintindihan pa sila. Gusto ko maintindihan pa yung mga tao. Ikaw ba na-undergo ka rin sa depression sa buhay mo? Meron ka rin episodes na gano'n? May time, pero hindi na ako nagpa-therapy. Siyempre, siguro lahat naman ng tao nagdadaan sa gano'n. Nakwento sa akin ng dad mo na kaya ka napunta sa kanila is maliit ka palang kinuha ka na niya sa nanay mo? Yeah. Siguro, 3 years old. 3 years old. Yeah. So, almost all your life, dito ka na sa family na to? Sa mami mo, si Holiday? Si Holiday. Age ko na 3, kinuha na ako ng tatay ko. Nagstay ako kay Dio kasi tawag namin. Eric Ravalo, batang-bata pa. Kay Holiday. Dio. Si Dio. Dio. Nagstay na ako kay Dio. Pinag-aral nila ako, binihisan, pinakain, tinuruan, hanggang ako, grade 8. Yeah. Sa grade 8 ako, nag-decide kami na 5 years din, no? Tama ba? Halos sa grade 3 ata siya. doon muna ako sa 3 years old pala, sabi. nanay ko. And then, nandun ako sa nanay ko. Siyempre, bumabawi. Teenager, matigas ulo ko. Bumabawi siya, hindi niya ako napapagalitan. Doon na ako nag-stop, parang stop sa pag-aaral. Naligaw na naman. Doon. Ilan taong ka nun? 14. Nung 14. And then? Ayun. Pero nung nag-stay ako kay Tatay Eric tsaka kay Dio, nag-aaral kami maayos, kami magkakapatid. Nagpapalo ako pag di ko alam basahin yung mga letter. So bumalik ka dito? After doon? Mahirap din kasi imagine for ilang years yun. Nag-aaral ako, every school year nag-stay ako sa kay Dio. Pagising ko, naka-ready na yung food. Uniform, susuot mo na lang, gigisingin ka, may service ka, hatid ka sa school, pag uwi, hubad ka na lang, magpapalit ka ng damit, diba, tuturuan ka. Mahirap siya sa part ko, na nagstay ako sa mama ko, na inanay ko na, totoo, nag-work siya, sa panggabi siya. Mahirap din nung time na yun. Hindi ako sanay ako gigising sa sarili ko. Ako maglalaban ng uniform ko, ako kakain. Kaya nahirapan din ako nun. Kaya huminto ako sa pag-aaral. And then after that, bumalik ka pa rito?
Kailan yun? Hindi na ako masyadong nag-i-stay. Gano'n ka? Pagalipat-lipat na lang. So, yun. Pero yung nanay ko mabait naman. Oo. Yeah. Oo. How's your relationship with her now? Okay naman. Ano kami? Okay kayo. Magkaiba sila ng kinalakihan kong nanay. Yung kinalakihan kong nanay kasi parang seryoso, mahilig magluto, maglaba, maglinis ng bahay. Alam niyo, yung literal na nanay. Gets niyo ako. Pero kasi itong nanay ko na... Yung sinasabi niya yung si Holiday, no? Si Dio. Yung asawa ngayon at kinakasama ngayon ni Jeric Raval. Matagal na sila daw nun. Sabi na interview nila dito rin kay Sir Julius. At doon nga ito lumaki si AJ Raval. Totoo. Ang nabigay sa akin nun, yung bang sa emotional support. Madrama kasi sa buhay yun. Joke lang. Parang yung nakikipag-usap sa tungkol sa emosyon. The best of both worlds, no? Dalawa ang nanay mo, pero pareho kang nag-benefit dun sa sa naging contribution nila. So up to now, dito ka na rin nakatira? Okay naman. Actually, meron akong few blocks away lang from here. May sarili akong unit. Pero siyempre, malungkot doon mag-isa. Punta-punta ako dito. Tapos umuwi ka rin minsan sa mami mo? May time. May time na gano'n? Yeah. So kung kung magiging kang isang mother one day, ano na-foresee mong klase ng nanay na ikaw yun? Gusto ko maging ilaw. You know what I mean? Yung pagluluto mo, papakainin mo, feed mo, emotional, susuportahan mo, quality time, yan, yung mga importante. So kukunin mo yung Yung pareho. 'Di ba? Yeah. Yung best of both moms. Exactly. Wala ba kayong plano ni Aljur na mag-settle down one day? Napag-uusapan, pero parang... Career muna ngayon. Yeah, career muna ngayon, i-prioritize mo na lahat ng dapat i-prioritize, ayusin mo na dapat lahat ng ayusin. Oo, tama. Habang gusto pa sila ng mga tao talaga. Magpayaman, no? Pag marami ng pera, madali na yung pagsasama na yan. At minsan, yun pa nga nagiging dahilan pagka nagkakaroon ng problema. Lalo na pag, siyempre, hindi nagkakasundo, tapos kinakapost. Nagkakaroon ng mas dagdag na away. No? O habang may project, grab lang muna ng grab. Madali na yung ngayon niya, parang nagsasama naman na sila. Tama yan. Career muna. Then, diba, i-secure muna lahat, and then siguro, okay kami magsama. Kung meron ka naiisip na mga artista na hinahangaan mo, na gusto mo maging parang gano'n ang pattern ng iyong future career, sino yun? Future career, yeah. Si Miss Lovey po. Okay. Very smart, beautiful, napaka-classy. Diba? Paano kung Best choice yun, no? Okay to si Lobby po. Kahit ako gusto ko umakting to, walang arte, natural. At saka pwede siya, versatile siyang artista, no? Pwede siya sa mga comedy, pero yung mga pasosyal, drama, di ba? Maganda, pa-sexy, kompleto rin to. Sa 7, pwede talagang ipanlaban sa mga artista ng channel. Itong si Lobby. Mating yung time na okay, serious yung yung role na gagampanan mo, maganda yung pelikula, pero it would require some love scenes. Open ka doon? Sa ngayon? Yeah, why not? Pero alam mo yung love scene lang talaga na may limitation. May limitation. Actually, napag-uusapan namin ni Aljur. Okay ako na gumawa siya ng gano'n, gumagawa siya. Okay lang din sa kanya na gumawa. Kasi kilala naman namin yung isa't isa. Wala pa bang parang plans na mag-settle down kayong dalawa? Well, ang focus ngayon, wala pa po yan. Focus ngayon yung mga bata talaga. Bata talaga. Tas AJ, marami pang pwede mangyari kay AJ sa karir niya eh. She can do so much pa eh. Kunyari eto, for example lang, may offer na
sexy roles na may kissing scenes, may love scenes. Okay ba sa iyo? Sa akin, Ano? depende kasi. Depende kasi. Pero para sa akin, as much as on her part, sa palagay niya, hindi siya mabawasan ng value sa sarili niya. Diba? As long as yung ginagawa niya ngayon, kasi lumipas na yun eh. Yung ginawa niya noon, lumipas na yun. As long as yung gagawin niya ngayon, makakapag-add ng value sa sarili niya. Saka sa mga inspirasyon sa mga tao makakapanood sa kanya. Ano yung mga babae. Siya rin ba nagsaset siya ng limit sa'yo? Pagdating sa mga scenes mo with your co-stars? Yeah. Meron Oo, din? meron din. Like anong bawal? Open siya kapag sa kung yung partner ko makakatulong sa, alam mo yun, yung partner mo is, tsaka yung type ng story is maganda. Pero kung wala naman katuturan yung, may ganung mga... Basta sexy lang. Sexy scenes, hindi siya papayag na gano'n. Huwag mong sayangin, parang gano'n. Selosa ba to? Lahat naman eh. Baka maniwala sila, nagbibiro lang po ako. Pero, normal naman yun. Normal. Lalo na sa mga ganito kagwapo na lapitin ng mga chicks, no? Talagang dapat bantay. Joke lang po ako. Uy, baka may gusto mo i-invite yung mga viewers? May movie ka ba ngayon? Meron ka mga project na pwede nilang abangan? We just finished a film with Direk Carlos Morales. Ito yung Wild Boys. Storya siya ng iba't ibang storya ng mga lalaki. Tapos nagsama-sama sila para magkaroon sila ng second chance sa buhay nila. Natuto silang sumayaw. Okay. Pero you can sabihin ko lang, pwede nyo akong makita sa mga social medias. I'll be active soon. Magkakaano ka na rin, magkaka-vlog ka na rin. Makagayahin ko kayo. Okay yan ha. Sige ha, mag-collab tayo dyan. Support natin yung ni Aljo Abrelica, no? Maganda rin si Gorilla labas. Sana. Okay yan. Congratulations at least di ba? Na ano mo yung natapos mo yung pag-aaral mo. Thank you. Maganda, familiar po ba kayo sa ALS? Yes. Sa bahay yan di ba? Magandang programa po nun para sa lahat. Paano mo minanage yun, yung yung oras mo sa pag-aaral? Mas pinili ko po to. Inuna ko siya. Mas inuna ko po yung ALS. Nakakatuwa dun sa loob ng ALS kasi makikita nyo lahat eh. May matanda, may bata, may galing sa kulungan, may buntis, iba-ibang gender, iba-ibang age. Nakakatuwa talaga. Parang yung programa na yun, nagbibigay talaga siya ng chance sa buhay. Para sa mga naligaw ng landas, para sa mga gustong bumawi sa buhay, makapag-college pa, mga ganon. Para sa mga, ayun, may nakita ko doon, maagang nabuntis, nag-stop sa pag-aaral. Nag-aral siya ulit sa pamamagitan ng programa ng ALS. Ang ganda, di ba? Nakakatuwa. Kasi alam mo, Sige lang. meron matanda doon. Ano na siya? Senior citizen. Okay. Tapos, nag-aaral sila. Maraming ganon. Yung iba nga nag-uniform pa pumapasok talaga sa physical school para lang makatapos ng high school. Kasi yun nga ang pangarap nila sa buhay, di ba? Lalo na sa mga generation na yun, di ba? Na gusto talaga makatapos. So, ang gusto mo maging fallback, mag-aral ka pa rin. Kaya maganda yung sinasabi nila na school na pinasukan ni AJ Rabal, yung ALS daw. So, yun yung mga gustong humabol pa, yung mga nahinto, yung dahil wala yung pera, tapos medyo ngayon nagkaroon na sila ng konting pera dahil nakapag-ipon kakatrabaho, gusto na ipagpatuloy yung pag-aaral. So hindi siya maiilang or kung sino man yung medyo nahuli na, dahil doon maraming kaparehas mo ang makikita mong ganun. Kaya wala siyang pantay-pantay ang tingin sa inyo, no? So okay ang ALS na sinasabi nila, no? Salute dyan. College, habang nag-aartista ka, Kung kaya sa... feeling ko naman kakayanin mo naman yun. Dapat talaga kayanin, no? Kasi dapat yun ang i-priority niya. 4 years lang yun. Tapusin niya yan. Kasi pag natapos niya yan, mas lalo siyang gagaling, no? Magiging professional ka sa lahat na ng bagay. At saka number 1, mas maganda may degree.
na may hawak kang tinapos. Kasi hindi naman all the time nag-acting ka, di ba? Yun. Anyway, thank you. Thank you sa iyo, ha. Thank you and good luck sa iyo, ha. Good luck sa future. Okay, thank you din Sir Julius Babaw sa mga vlogs na nilalabas mo. Magaganda talaga at interesting ang mga ini-interview mo sa lahat. At marami rin ito natutulungan si Sir Julius, no? At lalo na yung mga may sakit o yung mga dating artista na walang-wala na rin, may sakit pa. Natutulungan niya yan, no? Saludo. Salute. Ayun na po at maraming salamat po sa inyo rin, mga boss idol, mga OFW dyan na nanonood. God bless you po sa inyo. Maraming salamat po sa pag-subscribe ninyo. Malaking tulong po sa ating channel, no? Pagpalain po kayo, no? Ito palagi sinasabi ni Tio Paeng, life is short, be happy, and world peace. Salamat po.